Mainit mga kababayan ang palitan ng mga pananalita ngayon ng Office of the Vice President at ng Office of the President. At nag-react na rin mga kababayan yung ating yung Palasyo Malacanang sa naging press con ni Digong na nananawagan na ng pagkalas ng armed forces sa Marcos administration. Yung Congress kanina nag-press con, ayaw ng patulan. Lumang tugtugi na, sabi ni Congressman Ortega ng La Union. Pati ni Congressman Rods Gutierrez. Lagi na niya yan yung ginagawa. Distraction naman ang tingin mga kababayan ni Congressman Conggon para siyempre alisin ang atensyon ng tao doon sa seryosong banta, assassination plot ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong. Kaya nagpa-press con itong si Digong kahapon o kagabi. O ngayon, may panibago na naman po din na statement si Sara Duterte. Tungkol naman sa sinasabi niya na threat sa kanyang buhay. Umimbento po ng istorya si Inday na may gustong pumatay sa kanya. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung salitan ng mga pahayag at akusasyon, please subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Iyan niya, Mr. Maravillas. Naniniwala ka sa mga sinasabi ni Inday? Mahirap po paniwalaan ang pamilya Duterte kasi kilala natin ang mga sinungaling. O ngayon, unahin ko muna po itong naging reaction ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayon pa lang po sa papreskon po ni Rodrigo Duterte. Ito po yung release ng Presidential Communications Office. O yan po siya. Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Sabi po ni ES Lucas Bersamin, no motive niya is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. Tama po. Vice Presidente po yung kanyang anak. Pagkatapos, gusto mong i-overthrow yung sitting president. And he will go to great and evil lengths niya, such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed. Ganon katindi, mga kababayan. Sabi po ni Bersamin, the former president should respect the Constitution, not disobey it. He should desist from being as irresponsible as he has become. Isama na po ninyo kasi si Sara Duterte, sinumpena na ng NBI. Isama na po ninyo sa dapat isumpena after that press conference, ES Bersamin, itong si Rodrigo Duterte. Yan siguro ang dapat ninyong gawin. Kasi sabi nga ng mga legal experts, mga kababayan, pati ng ating mga congressmen, mga abogado rin, at kayo po, di ba, dati kayong Chief Justice, alam na ninyo po ito na illegal yung mga ginagawa nila.
pwedeng pumasok sa inciting to sedition ang ginagawa ni Rodrigo Duterte. Hindi kayo po irerespeto ang ating gobyerno pag hindi po kayo gumawa ng mga legal actions. We hope na after this statement, ang sunod po, subpena. So sabi po ni Bersamin, nakakagulat ang garapalang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatahang lakas na maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. This administration anya will not shirk from its sworn duty to govern and manage the affairs of the Filipino nation. According to the Constitution and the rule of law, it will defend its legacy before the Filipino people only by lawful means. The state will act resolutely to go against all unlawful attempts and challenges. So mabuti naman po kung pumalag yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa naging banta ni Sara Duterte na ipa-assassinate silang mag-asawa, pati si Martin Romualdez. Dapat pumalag na yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-incite for rebellion and sedition ni Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos na ibinoto by landslide ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Yan po mga kababayan, ang pinalabas ngayon pa lang na statement ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin. So reading between the lines, mga kababayan, malamang tama yung ating iniisip, gagawa ng legal action yung ating gobyerno, hindi lang laban kay Sara Duterte, kundi laban sa kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Kasi nagiging seryoso na po ang kanilang banta sa katahimikan ng ating bansa. Yun nga po yung nakakalungkot kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si First Lady, ganda ko ba sa pagtrabaho para maipromote yung ating bansa at mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ito naman pong mag-amang Duterte, sinisira ang imahe natin. Imagine, pinagpistahan po yung pagbanta ni Sara sa ibang bansa na mayroon pala tayo na napili na vice presidente na ganun ang criminal tendency po. Lantaran ang pagbanta. Never in the history of any country, sa aking pagkakaalala mga kababayan, in my almost 40 years na pag-practice natin as a journalist, wala pa akong ganito na nakitang isang leader ng isang bansa na banta ang patayin yung kanyang presidente. Si Sara Duterte pa lang po ang nakagawa nito. Ngayon, ito naman yung statement ni Sara Duterte mga kababayan. Hindi ko na siya tinatawag na vice presidente kasi ayaw na natin sa kanya. Pangalawa, sabi nga natin, kaya sinasara ko siya kasi po, binalahura na po ni Sara Duterte ang opisina ng vice presidente. Sabi niya sa kanyang pinalabas na statement ngayon, November 26. This is anya in response to the statement issued by the Presidential Communications Office on the orders of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Vice President Security and Protection Group or BPSPG was created and became an Armed Forces of the Philippines wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense DND order signed by Secretary Delfin Dorinsana dated June 20, 2022, with a corresponding armed forces table of personnel and equipment, a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. After I resigned from the Department of Education, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the Presidential Security Command or PAC. Therefore, the security of the Vice President is now under the control of the PAC and as a consequence influenced by the decision of the Office of the President. Presuming the PAC is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet on the documented threats to me
my family, and the OBP personnel. The silence is then proof that the inclusion of the BPSPG and the PSC is clearly to undermine my security and nothing else. Thank you. Sara Duterte. Yung sinasabi ni Inday na mismong yung security niya, isang security personnel niya po, ang nagbanta sa kanyang buhay, ang sabi na documented, kwento man lang po. Wala man pong official na report tungkol dyan. Itinanong mga kababayan doon sa press con ng Department of Justice. Yan mismo ang sabi ni NBI Director Jimmy Santiago. Wala man silang nare-receive na report. Kung may banta, sino sa mga personnel, PSG personnel na naka-assign sa kanya, nagbanta sa kanyang buhay? Bakit hindi niya kasuhan? Tama po. Wala man po na legal action na ginawa. Kwento man lang po niya na may banta sa kanyang buhay. Parang yung kwento niya, mga kababayan, nung binawasan siya ng security personnel, ni-recall ni General Marbil, na galit siya. Ang akala natin, inubos ni General Marbil yung security detail ni Inday. Yun pala po, after na i-recall, may 400 pa pala na security personnel na nagbabantay po kay Sara Duterte. Imagine that. Ang sabi niya, sino-surveillance daw siya. Wala mang official report na may nag-surveillance sa kanya. Lahat man lang po kwento. So ito ngayon, sumulat si Sara Duterte. Sumulat ng isang statement. Naglabas siya ng isang statement. Ito na nga po. Ngayon, kung itatanong ninyo kung naniniwala tayo sa mga kwento po ni Sara Duterte, same nang sinabi natin sa kanya. Ang pamilya Duterte po, mahirap paniwalaan kasi po ang mga kwento nila, bali-baliktad po. Ngayon, may isa pang statement na pinalabas si Sara Duterte. Ito po as published by One News. Sabi dyan sa report, look, Vice President Sara Duterte responded to the statement issued by the Presidential Communications Office on November 23 regarding the threat against President Marcos. Duterte criticized the administration for supposedly misinterpreting their previous remarks and turning them into a national security issue without a reliable investigation. Paano mami-misinterpret na siya mismo ang naglinaw? No joke anya, no joke. Binantaan niya, napakinggan ng buong mundo kasi ginamit niya po Zoom meeting with yung mga vloggers niya po at sympathetic na mga reporters. Napakalinaw po na preserve na po ng National Bureau of Investigation. Na-request na po sa Facebook. Confessed, mastermind po si Sara Duterte. Siya mismo ang nagsabi, galing sa kanyang bibig. Paano misinterpreted na sinabi pa niya na no joke 2 times? No joke anya, no joke. O di no joke. The Vice President also questioned the use of terms like assassin, which she said she did not use in her original statement. Tama ka, hindi mo man ginamit yung term na assassin. Pero, ang sinabi mo, may kinunta ka ng tao. Anong ibig sabihin nun? Ano ang tawag sa tao na kinuntak mo? Di ba ang tawag niyan assassin? Hindi mo lang pinangalanan, tinawag na assassin. Baka nakalimutan mo na ang tawag talaga niyan, assassin. Pag kumunta ka ng isang killer, ang tawag niyan, assassin. Kaya, wala nang kawala. Yan kasi, nasubrahan ng yabang at yung advice natin sa kanya mga kababayan at sa kanyang mga supporters na si Inday dapat magparehab, magpatingin sa mga eksperto sa pag-iisip. Ayaw ninyong pakinggan. Ito na ngayon, lumala ang kanyang kalagayan, nilagay niya sa napakalaking problema yung sarili niya. Siya man lang po ang gumawa ng kanyang sariling, ng kanyang problema sa ngayon. Patong-patong na kaso ang kanya pong kakaharapin. Nag-press con yung kanyang tatay to distract the public at sumaklolo kay Inday. O damay na yung kanyang tatay. Malamang si Rodrigo Duterte ang sunod na isubte na po ng NBI at ng DOJ. Basahin natin yung kanyang statement. This is a reply to the statement issued by the PCO on order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence
that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophant aggressively sell a narrative based entirely on my statement which is taken out of its logical context. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. May sumpena na po kayo, sa NBI na lang po kayo magpaliwanag. And maybe, pag na-file yung asunto, patong-patong na kaso po sa inyo, kasi hindi man po mahilig ang ating gobyerno sa tukhang AGK, sa korte na lang po kayo magpaliwanag. At yung husgado naman po, i-evaluate yung inyong mga statement as recorded by Facebook. The diametric contrast in action are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and continuing threats to the life of OBP personnel. Pinalalabas niya na may threat sa kanya kasi noon pa dinisplay niya yung gorgor niya rito. Sabi ko nga mga kababayan, kung may gustong gumorgor sa iyo na itinuturo mo, tinuturo niya mga kababayan, silang lahat niya. May video siya po. Kung may nag-attempt na gumorgor, alimbawa security personnel niya, yun ang sinasabi niya eh. Mabuhay pa kaya po na may security, may 400 security siya mga kababayan. Ginamit pa, hindi man lang baril mga kababayan, kundi gorgor nga po. Kutsilyo, makalabas pa sa kanyang pamamahay po ang assailant. So napaka-imposible. Malamang yung gorgor niya rito, kasi hindi man niya pinapaliwanag ng maayos, malamang self-inflicted siya. Or kung hindi, baka may problema siya sa lalamunan, operasyon. Pero kung may gumorgor sa kanya, hindi na po makakalabas sa compound. Wala man pong ganun tayong nabalitaan, mga kababayan. Tapos ito yung ini-insist niya. Bakit hindi siya nag-report sa mga authorities? Kasi sabi ng NBI, wala man silang report. Tapos ngayon, may kwento siya. Hindi man niya nire-report sa mga authorities. Kinikwento lang niya. Sabi niya rito, tossing the word assassin niya into this issue makes things even more terrifying, and especially because I never used the term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Sino man na political enemies yung pinipersecute po? Imalinaw po, ang bullying at pang-aaway at banta galing po mismo sa inyo. Ilang beses na kayong nagbanta ang buong pamilya ninyo? Pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon nga lang nag-react yung ating Pangulo kasi sumubra na kayo. Tama po? Testigo ang buong mamamayang Pilipino. Testigo kung sino yung mga mayayabang at salita ng mga masasama. Yun nga yung minensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang pakungdangang pagmumura. Recorded po lahat ang mga pahayag ninyo ng buong pamilya po ninyo. Recorded. Permanently recorded by the social media. Sabi niya rito, common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is plan without a flesh. I am confident that an honest scrutiny would easily expose this narrative to be farce, imagined, or nothing at all. Shukran, Sara Duterte. Yung DOJ po, Sara Duterte, nagsalita na dyan sa sinasabi ninyong conditional threat. Tulad ng sinabi ni Senador Bato, conditional threat daw. Sabi ng DOJ kay Bato at saka sa inyo po, no such thing as conditional threat. Ang threat niya is a threat. If I say I kill you, if I don't like your face, it is still a threat. I'll kill you whether I like it or not. A threat is a threat, sabi po ni Yusek Andres ng DOJ. Yan sabi po ni DOJ Undersecretary JC Andres. A threat niya remain a threat regardless of any condition attached to it as it
its essence lies in the intent to cause harm. Naintindihan na po ninyo, Sara Duterte, abogado kayo, kaya nga po, pati disbarment, malamang isampa sa inyo para hindi na kayo mag-carry pa ng titulo na abogado. Kasi isa kayong kahihiyan sa profesyon tulad ni Attorney Glenn Chong na gustong sampalin yung ating First Lady Lisa Marcos. Sabi ni Andres, Duterte's pronouncement still constituted a threat, noting that Duterte had also declared initiating the threat's execution by engaging the services of an assassin. Everything has been heard, Anya, and can be listened to or watched again in the video. She said it in no uncertain terms. And when she finished speaking, she said, yes, it is true. No joke. So, it is really a threat to the president, where she has already begun executing the threat by engaging the services of an assassin. The threat, Anya, speaks for itself if you watch it. She looked very serious. The words were very clear, and there is no such thing as a conditional threat. Sabi po ni Andres. Yan kasi, yan ang mapala ng mga mayayabang. Sabi natin sa Bible, yung mga mayayabang, ibinababa ng Diyos. At yung mga pananalita, yung ating dila ay dapat ating binabantayan ang pagbigkas ng ating bibig. Yan po sabi ni King Solomon sa Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So kakainin mo ngayon, Sara Duterte, ang bunga ng iyong mga pananalita na magaspang, pati ng tatay mo na nagpapreskon para sana i-distract yung atensyon ng tao sa iyo. Ayon, inciting to sedition. Malamang sa malamang, ipasumpena ng NBI at makasuhan mga kababayan for inciting to sedition. Ang walang ibang dapat nasisihin kundi sarili ninyo. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.